Hello, what's up mga kumarkitigang? Another day, another pampaswerte tips na naman po ang ating ibibida at ipeplex for you for today's video ha mga kumarkitigang. Kasi ngayon nga po, nako ilang araw na lang po, ito na. Papasok na po ang buwan ng Agosto. At diba sabi ko nga sa inyo, dapat tayo po maging aware kapag kagantong mga buwan. Kasi diba't nga po, papasok din po ngayon kasabay niyan ang Hungry Ghost Month. At nako, abatan nyo yan ha, makumari kutiga, kasi sinasabi nga po na ang pagpasok ng Hungry Ghost Month na yan ay maaring magdulot sa atin ng mga sinasabing mga misfortune sa ating buhay kapag tayo po'y naabatan ng mga sinasabing mga negativities na dala nito. Talaga ba? Hindi kayo naniniwala mga kumari kutiga. Kasi kung halimbawa, kayo naman po hindi po nag-o-observe ng Hungry Ghost Month na yan at ngayon po mangyayari po yan na makumari kong tigang ngayon pong August. Umpisa po yan ng August 13 hanggang September 11. Pero ang pinaka-ghost day po ha makumari kong tigang ay sa August 27. Kaya kayo po abatan nyo ang araw na yan. Yung buong linggo na yan ha makumari kong tigang o yung buong buwan na yan ng Hungry Ghost Month, tayo po maging cautious sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawa at sa paligid natin. Kasi yun na nga, kasi baka kayo nga maabatan ng masasabi mga negative energy na maaring naglilinggiring dyan sa paligid po ninyo at maaring magdulot nga sa inyo ng yan, pagbigat ng pasok ng swerte sa inyo at kayo maaring malasin. Yun nga, nakakatakot naman. Ayaw, di ba? So, ano ba punto natin ngayon? Kasi yun na nga, isa-isa na po natin yan, hama kumalik na yung sinasabi mga do's and don'ts at yung mga sinasabi mga dapat nating isuot. Ayan, nakuputin na naman ako, hama kumalik. Kasi di ba sabi nga natin, iwasan nyo po muna ang pagsuot po ng puti at saka kulay itim ngayong buong buwan po ng Hungry Ghost Month. Pero for today's video po, hama kumalik ay pag-uusapan naman po natin yung mga sinasabi naman pong offerings o yung mga sinasabing dapat natin gawing paghahanda. Yun nga, sa mismong araw po ng Hungry Ghost Day na yan. Kasi sinasabi po kasi sa paniniwala po ng ating mga Chinese communities. O, Chinese communities yun, hindi ba tayong Che? Hindi po, syempre, tayo na-influensyahan na rin hama kumalik. Hindi na mga in-check na yan. Di ba tayo po nagse-celebrate din ng Chinese New Year? Yan, yung mga pungsoy-pungsoy, tayo naniniwala sa mga ganyan. Di dapat kayo po, mag-observe din kayo yung sinasabing yan, yung festival nilang yan ng Hungry Ghost Month. Kasi sinasabi daw po may kakibat yan na negativities na maaring nga daw, yun nga, maaring nating ma-encounter. Nakakatakot. Naku, wag naman na, makabalik ko tika. Ilang beses na ako dyan. Naka-encounter ng malas dyan sa Hungry Ghost Month na yan. Ako'y nadala na Apo kasi, before po, Hungry Ghost Month noon, ako'y muntik-muntikan ng, yung, anong tawag doon, yung mabuslot. Actually, nabuslot na talaga ako. Yung kotse ko ay nalaglag sa kanal. Ay, muntik na ako mahulog sa kanal, ha? Yung buong kotse ko. Ay, malaki-laki yung kanal. Buti na laang. At, naagapan. Tsaka may mga tao na tumulong sa akin nung time na yun. Yung pala ay Hungry Ghost Month na. Kasi nga ako'y pahilahilod pa kung saan-saan ako'y laging naglilima yun sa kung saan-saan. Tapos ginagabi na ako ng pag-uwi. Ayun. Nung one time ako po yung nagpapark dito sa isang area dito sa amin, abay, kanal na pala yung pinagpaparking ko. Ay, butas pala. Ako, seryoso. Ay, mahuhulog na ako sa kanal. Malaki yung kanal. Ay, buti na laang at na kontra. Kasi yun nga, kung halimbawa kayo po sinasabing yan, walang mga pangontra laban sa mga ganyan mga yan, negative energy ng Hungry Ghost Month yan, maaari kayong nakos, Mariosep, nakakatakot. Yan, katulad po itong suit ko, hamakumarik ito po, anti-evil eye to. Anti-evil eye na pendant. Maganda po ito. Mag-suit kayo nito ngayong Hungry Ghost Month. Kasi para ma-ward off natin yung mas sinasabing daladalang negative energies ng month na yan. Tapos, halimbawa kayo po yung laging naglilima yun, lagi kayong layas sa gabi, at lagi kayong nagdadrive. Nako, yun ang sinasabing wag na wag yung gagawin sa buong buwan ng Hungry Ghost Month, lalo na yung mga babae, na kayo po magstay pa sa labas ng bahay nyo, pagka lumubog na yung araw, gabi na, yung gala pa kayo ng gala, tapos drive kayo ng drive. Ayun, katulad ko, tinan nyo.
Ako'y nalaglag sa kanal. Leche. Bakit hindi ako babae? Bakit ako nalaglag sa kanal? Ewan ko kasi nga, minalas nga ako. So, ganun nga po yun na makumarin ko. Kaya abatan natin yung mga sinasabing mga do's and don't na yan na dapat po nating wag gagawin at yung mga dapat naman natin gawin. Yun po ang i-observe natin. Pero ngayon po, video ito, pag-uusapan naman natin yung sinasabi po mga offerings nga na dapat po nating ialay o ihanda ngayon nga pong Hungry Ghost Day, yung po pinakamismong araw. Kasi di ba sabi nga po, sa araw na yan ay bubuksan nga daw po yung gate ng impyerno. Nako, talaga ba? May gate ba talagang impyerno? Sino na nakakita ng gate ng impyerno na makumalik yung tigang? Sino na nakapunta sa impyerno? O, by comment down dito. Kung talagang may gate ng impyerno, tsaka ano bang itsura ng gate ng impyerno? Ano, maganda ba? Let's parang nakikita ko sa mga post, parang yung malaking siyang gate na kulay itim, tapos may mga bungo-bungo, tapos may mga apoy-apoy. Nag-aapoy, parang di ang init. Tapos Mario Joseph, dito nga lang sa lupa, kainit-init ako, paypay na nga ng paypay. Hindi, pagka ikaw pa'y pinadala sa impyerno, hindi nakakatakot. So yun na nga. Sinasabi nga po na kapag Hungry Ghost Day nga daw po ay binubuksan daw po yung gate na yan ng impyerno, allegedly, kung talagang merong gate ng impyerno ha. At yun daw po mga naandyan na yung mga nasadlak dyan, yung mga masamang tao, yung mga magnanaka, yung mga mamamatay tao, yan, yung mga mangurakot ng mga male-maletang pera, yung mga doon sila pupunta sa impyerno at doon sila mabubulit kay Taning. Bakit malalabasin pa sila? Kasi nga po, parang bibigyan sila ng parang isang araw na parang leisure day. Parang bibigyan sila ng araw na parang day off. Talaga may day off sa impyerno. Para nga daw po makalabas ang mga hungry ghosts na nagugutom. Ay bakit wala ba silang pagkain doon sa impyerno? Abay ma, hindi ko hindi ko alam kung sila ginugutom doon kami. Baka po siguro gutom na nga. So ngayon, sila daw po ay bibigyan ng isang araw na pagkakataon para sila po ay makalabas ng impyerno. Di sila mag-a-access ng lagim. Ay gano'n na nga yun. Mag-a-access sila ng lagim dito sa lupa. At yun na nga, kasama po dyan yung sinasabi nga, baka kayo po maabatan ng mga hungry ghosts na yan kasi halimbawa, kayo po hindi nag-prepare. Yan, kasi sinasabi nga po na kapag ka-Hungry Ghost Day po, dapat daw pala tayo maghanda ng mga offerings natin. Ano ba yung mga offerings yan? Bawa, kailangan po magtitirik tayo ng insenso o kandila sa harapan po ng bahay natin sa araw na yan. Magtitirik kayo ng isang kandilang puti o kaya magsindi kayo ng insenso, pausukan nyo dyan sa harap ng bahay po nyo. At sinasabi, ano ba yun? At sinasabi din po, makumalik ko tigang, na dapat din daw po tayo ay maghanda din po ng mga lapyokan. Anong lapyokan? Foods! Hindi pa alam yung lapyokan. Pagkain. Panghanda. Kasi syempre, yun nga, festival nga yung parang piyesta ng mga patay, ng mga kalawang gutom. Ay syempre, mamemesta yung mga yan. Di pupunta sa bahay nyo. Halimbawa, mga biyanan nyo, o yung mga hipag-hipag yung mga walang ya, mga natege na. Siyempre, mga walang ya nga sila. Tsak na tsak, doon sila sa impyerno. Ay baka palabasin. Ay di pupunta sa bahay nyo. Tapos, wala kayong handa. Naku, nakakatakot. Baka nga kasi kayo ay mamaldisyonan ng mga yan at bigyan ng mga kamalasan. Pagka na bad trip yan, sabihin ano ba tong klaseng bahay na to? Wala man lamang hinanda. Alam naman yung Hungry Ghost Day. Tapos ako'y pupunta nga dito, hindi mo lamang handa kahit panset. Kaya kayo, maganda kayo kahit mga tasty, tinapay, ganyan, mga sesto. Mag-offerings kayo. Kasi alam nyo sa Ilocano, may ginagawa silang ganyan. Pagka-araw naman po ng mga batay, yung po tinatawag na, ang tawag doon, atang. Sila po yung naghahanda ng mga pagkain, inaalay po yan sa patay. Yan. Pero sa kanila po yun, sa atin po kasi November 1 kasi yung araw ng mga patay. Sa Chinese po, sa Chinese communities natin, yan po, nangyayari po yan sa 7th lunar calendar of the year. Yung po, itong Hungry Ghost Month nga ito. Na ito po, sineselebrate nila, ginugunita nila yan. At
yung kumbaga remembering yung mga ancestor nila na mga namatay na nung araw. Yan, sa inchik po yun. Pero yun nga, kung halimbawa kayo po hindi naniniwala sa mga ganyan-ganyan, mga hungry ghost day na ganyan, hindi wag. Kung ayaw nyo, di ba kayo pinipilit? Bakit po? Eh, hayaan na lang natin. Pero kung yun na nga, halimbawa, wala naman din siguro masama kung i-observe natin yan. Yung hungry ghost month, kumbaga, parang kumbaga maging guide lang natin. At para tayo maging aware sa maaring masalabat natin ng mga negativities na yan sa paligid natin during that time. Tsaka sinasabi din po kasi ng mga matatanda nating mga inuno na kapag kabuan ng Agosto, yung sinasabi parang ang hirap-hirap ng buhay. Parang tinatawag na yan na yung sinasabing ina-Agosto. Yung parang hindi magandang buwan, yung parang minamala sa mga tao, yung walang malamon-lamon, ganyan, walang trabaho, walang masyadong kita, parang ina-Agosto, walang makain, alich. Kumbaga sabi, parang mahirap daw buhay pagka August. So, ganun din po sila, mga kumaring tigang. Sa Chinese communities natin, tayo po ay sinasabing mas maganda kung mag-offer tayo doon sa mga yung mga spirits na ganyan na baharing naandyan sa bahay natin o sa lugar natin na naglilinggiring at baharing yun nga, bigyan tayo ng mas nasabing mga misfortune sa buhay kapag hindi natin yung ginawa. Diba ga? So ano ba yung mga pag-foods na pwede natin ihanda? Meron bang sinasabi pong mga yung dapat natin ihanda sa kanila? Kasi dapat daw po maglalagay tayo dyan ng tubig. 2 basong tubig po yun. 2 basong tubig. Tapos pwede daw tayo mag-alay din po ng alak. Tsaka yung pagkain na paborito ng mga kamag-anak yung namatay. Halimbawa, ano ba paborito? Jollibee. Yan, umorder kayo sa Jollibee. Mag-order kayo ng mga foods o magluluto kayo, spaghetti, pancit, ganyan. Tapos yung mga kakanin, halimbawa, cake, pwede rin po yun. Tapos, ihahanda natin yan sa altar natin sa mismong araw po ng Hungry Ghost Day. Yung isang araw lang naman po yun sa August 27. Pagkatapos nun, wala na, tapos na, iligpit nyo na. Pwede naman po yung lapyukin. Bawa kasi may mga naghahanda po ng mga, yung lechon. May nakikita ko talaga lechon talaga hinahanda. Yung mga paella, ganyan. Yung mga chicken. Yan. Pwede naman po lapyukin yan after po nung celebration. Tapos tayo din po, maghahanda nung sinasabing mga offerings natin, katulad ng mga sinusunog natin ng mga pera-pera po ng patay. Yan. Anong tawag doon sa pera ng patay na yun? Joss incense ata yun, Joss paper. Yung Joss paper na sinisindihan, parang pabaon yan sa kanila. Kumbaga parang ino-offer natin yan sa kanila para sa paluwalhati lang pagbabalik sa impyerno. Bakit kailangan pa ng pera sa impyerno? May napibili ba doon? Opo. Kumbaga marilib lang sila nung kanilang siguro pagkatakam-takam sa pera. Diba? Halimbawa, yung mga katulad yan, mga mandurugas sa mga flood control, tas natege or sila. Siyempre, sabik na sa pera, sa maletang pera. Tapos, natege na sila. Ngayon, babalik sila dito. Siyempre, siguro yung hinahanap-hanap nila yung pera. Ganun. So yung mas maganda yun, susunog tayo ng Joss paper na yan, na yun nga, parang pabaon natin sa kala-opening. Para kumbaga sila mahimasmasan naman. Para masiyasihan naman ng kanilang mga kaluluwa. College. Talaga ba? Opo, mga kumari kong tigang. Tapos meron din mga ginagawa yung mga Chinese communities natin, sila po yung naghahanda at nagsusunog na kung ano-anong mga yung mga items na sumisimbolo ng mga parang kagustuhan o yung mga inaasam-asam ng mga yung mga kamag-anak lang. Halimbawa, yung mga bahay, bahay, kotse. Bahay, kotse, yung mga ganun, yung mga yun nga yung sinusunog sa mismong araw po yun nung Hungry Ghost Day. Kasi festival nga po kasi ng mga ghost nung Hungry Ghost. So sila po parang nagpa-party-party sa Luneta o dun sa Binondo, ganun. O sa harapan ng bahay nila. Tapos, magsisiga sila ng kung ano-ano to, yung mga, siguro yung paper na ginawang mga image ng bahay, image ng mga kotse, mga cellphone, yung mga iPhone 17 siguro. So, ganun. I-offer natin yung sa kanila para sila po ay masiyahan. Kasama po ng mga pagkain na ihahanda natin para sa kanila. Tsaka yung drinks, yung ng wine. Maghahanda din tayo ng alak tsaka tubig. Yan. At yan po ilalagay po natin sa harapan po ng ating mga tahanan. Sa altar po, mga kumari kong tigang.
Tapos huwag nyo kakalimutan na kayo po ay magsisindi po ng isang kandila sa harapan po ng bahay po ninyo. Sa may gate. Tapos magsisindi rin po kayo ng insenso sa loob ng bahay nyo o sa harapan ng bahay po nyo. Tapos magsiga nga kayo dito yung pong juice paper na tinatawag na yan, na pera ng patay. At alam nyo, pagka nagsindi kayo niyan, pwede kayong humiling dyan. Halimbawa, meron kayong mga gustong hilingin sa mga ancestor nyo, mga namatay nang yan. Pwede kayong humiling dyan sa pagsusunog na yan para kumbaga marilib na rin kayo sa mga daladalan yung mga problema, yung mga misfortune sa buhay ninyo na nangyayari sa inyo ngayon. Para kumbaga ma-clear out na kayo. Ganun pala yun. Opo, hama kumari kung tigang. So, gawin nyo po yan. At yan po ay nga, mangyayari nga po ngayon, ngayong August 27. Yan po yung pinaka-Hungry Ghost Day, hama kumari kung tigang. Pero ang start po ng Hungry Ghost Month ay sa August 13 hanggang September 11. Doon pa lang po mag-e-end po yung mismong Hungry Ghost Month na yan. Sa September 11, pagkatapos sila po ay babalik na doon sa impyerno. Tapos ikukulong na ulit siya doon sila sa mga kumukulong yung asupre at saka kumukulong putik. Tapos yun, doon na naman sila matitingar-ngar. Kasi isang araw lang naman po yan eh. Kaya lang sinasabi nga po na baka maabatan nga kayo ng sinasabing yung mga kulit na mga ghost na yan, yung mga kalwang yan, ay baka magstay sa bahay po niyo, hindi na umalis. Diyan na yung magstay. Kaya dapat, kontrahin natin sila. At dapat kayo po ay mag-cleanse po ng bahay po niyo. Mag-cleansing ritual kayo. Diyan, ngayon po, sa 30, ay pool mo na naman, i-ready nyo na yan yung bahay po niyo. Mag-cleansing ritual na po kayo dyan para hindi kayo madaling papasukin ng mga hungry ghosts na yan o yung mga kalawang gutom na yan na pakakawalan nga ngayong buwan ng August. Nakakatakot naman. Hindi naman po hama kumari ko, huwag na matatakot. Basta tayo po hama kumari ko ay gumawa ng mga pangontra sa ating mga tahanan. Isa po dyan hama kumari ko yung salt water ritual na ginagawa natin. Kayo po'y kumuha po ng isang basong tubig, maglagay kayo dyan ng isang dakot na asin. Ilalagay nyo po yan sa trangkahan po ng inyong mga main door para hindi makapasok ang mga sinasabing mga kalawang gutom na yan na maaari nga pong maglingering dyan sa paligid po ninyo sa araw na yan. Kaya maghanda kayo ng asin, hamak-malik kayo, magdala din kayo sa supot ng yung ziplock, maglagay kayo sa bulsa po ninyo para hindi kayo susundan o lalapitan ng mga kalawang yan. At baka kayo bigyan nga ng mga misfortune sa buhay nga, baka kayo malasin. So yun po hama kumari kung tigaan, yan po ilan lamang sa masasabing mga gabay natin na yun na nga, dapat po natin gawin ngayon po papasok na nga po ang Hungry Ghost Month na yan. Pero halimbawa, yun na nga, kung sinasabi nga kung hindi kayo naniniwala dyan sa mga ganyang mga paniniwala ng ating mga Chinese communities na na-adapt na rin naman po natin ngayon, di okay lang naman, di hayaan na, disregard nyo na lang yan na makumari kung tigang. Pero bahala na po kayo ang mag-suffer sa consequences pagka kayo na po ay naabatan ng sinasabing malas na dala-dala nila ang lecture. So yun po mga kumari kong tigang, sana po may nakapulot na tayo ng bagong idea at kaalaman tungkol po sa topic natin nito. And that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kong tigang.